Nagsulat ako ng letter dito. Meron na palang mga nag-submit ng ganitong letter. Kasi nga, they are hoping na merong discount or any consideration para sa mga private entities na nagdadala ng mga relief goods para makatulong. So, guys, alam nyo ba anong nangyari, guys? Kwentuhan ko kayo ha. So grabe itong mga taga-dapitan. Guys, chismis ko sa inyo, no? Grabe itong mga dapitan. Nagsabi lang gani kami, guys, na may dala kami ng relief goods. Grabe talaga yung kanilang reaksyon. Sir, oo, mga 14 hours yung biyahe namin, sir. O, ano ang laman po ng ano ninyo, ma'am? Ng truck? Ano po? Pwede ba namin buksan yan, ma'am? At i-check? Sige. Dating namin sa entrance, hindi kami ipapasok. Ipapasok ba tayo agad? Hindi. Ikuha nilang resibo, guys, gibalik nila ang pera, sinampal kami, guys. Ibigyan nila kami, guys, ng accommodation na ano, na upuan lang, reclining chair. Good morning, guys. Maayong buntag. Gising na kaming lahat. Ayan ang kwarto namin. Ikot tayo. Okay naman, sobrang sarap naman ang tulog namin, guys. Siguro dahil sa pagod na din at late na kaming nakarating dito. Ano na? Alas 12. Alas 11 pasado, nakatulog kami mga 12 na. Kaya isa lang man yung toilet, no? Share lang kami. And meron tayong aircon dito. So napakasarap ng tulog. Medyo maingay lang talaga itong ganitong klaseng aircon. Pero goods. Maswerte pa din tayo and blessed pa din tayo dahil maayos ang tulugan natin sa dapitan at 800 pesos lang. At malinis ha, to be honest. Ayan. This is Wilfredo's Travelers Inn. Malapit na lang to sa port ng Dapitan, around 7 minutes. Ang una natin gagawin ay pupunta kami ng Starlight Shipping Company. Doon kami sasakay, so babayad tayong ticket doon. We heard na merong discount para sa mga magdadala ng relief goods papuntang Cebu. So we are going to see that ngayong umaga. Bibili na lang din kami ng pagkain namin para sa truck. So ay para sa pagpunta namin sa sa barko kasi matagal yung biyahe namin, 8 oras papuntang Cebu City. So maliligo muna kami, guys. See you mamaya. A few Morning, guys. Maayong buntag. So time check natin 5:30. Nagkape kami, nagmahilo kami at kape dito sa may tindahan sa tabi lang ng tinulugan namin. At tamang-tama may bukas na naman na bakery. So, tinapay na tayo, no? Ngayong maaga pa lang para hindi naman lumamig yung sikmura natin. Medyo makulimlim ang panahon ngayon dito sa Dapitan. And, eto akin, Milo. Mga tipid tips pag nagbabiyahe. Hindi na kailangan magpunta ng mga restaurant, mga karinderya muna. May mga tindahan naman na nagbibigay ng mainit na tubig. Natin ngayon, guys, sobrang makulimlim. Kita ninyo ang ulap. Ayan na si Ate Bal, bumili ng tinapay. So si Jay hindi pa nakabalik, pero ang ginawa namin, naligo si Ate Bal, tapos pumunta siya ng tindahan. Ako naman naligo ako, and then sumunod na ako kay Ate Bal para magkape. Si Jay bumili na ng breakfast natin kasi sa barko, guys, mahirap bumili ng pagkain. So unang beses na nakasakay ako ng barko from Dapitan to Oslo, wala kami halos makain na kasi ubos-ubos yung pagkain ba ng mga nag-aikot sa loob ng barko. Another na nasakyan ko is yung Zamboanga. Sumakay kami ng 7 PM, nakarating kami 6 AM. Mahirap din ang pagkain that time kasi nga minsan hindi na mainit, minsan hindi ka sigurado kung yung process ng pagluto. So para talagang okay, bumili na lang ng pagkain, tsaka mas mura pag bumili ka sa labas ng barko. Asa na siya, te? Wala pa siya. Ang susi na sa akin, ha?
Alright, tara na guys. Maulan pa din pero sasakay na tayo ng truck. Let's go. Ready? Bisalihan mo ng soft drinks, Jay? Okay, gis pa lang ligas way. Gis lang. O sige, may na lang na. Mamatay tag sa'yo. Ayaw sa... Hello, oy. Okay, tara guys. Ayan ang baon namin. Jollibee pa din kahit kami ay 40 years old na. 40 anyos. Masarap talaga yung Iba talaga ang tama ni Jollibee sa ating mga Pilipino. Parang nilagyan nila yan ng gayuma. Kailangan namin tapunan ng asin si Jollibee. Okay, let's go, let's go. Grabe yung pila guys. Nagsimula na yung mga pilahan ng mga truck na sasakay ng barko. Magkabilaan. So, ang isa ayan. Ang dami. Dito na side din kanina madami. Buksan natin yung bintana. Bakit ganito mainit ang hangin, no? Simula kahapon ang init ng hangin. Dito tayo. Starlight Ferries. Kuha lang tayong ticket, guys. Tara. Ayan po. Ayan. Ayan. Yun. Let's go. Ayan. Ang bayad din. Sige lang. Baka may Gcash sila. Right ko. Tara, let's go. Marlo. Go. Okay guys, andito na tayo ngayon sa Starlight Shipping ng Dapitan, sa office nila. And we have good news, no? Meron pala silang ino-offer na discount for everyone who are bringing relief goods papunta sa Cebu. So again, meron silang ino-offer na discount para sa mga nagdadala ng relief goods papunta sa mga naapektuhan ng typhoon or bagyo. And later, I'll give you guys the details. Sulat lang ako ng letter. Okay guys, so nagsulat ako ng letter dito. Meron na pala mga nag-submit ng ganitong letter. Kasi nga, they are hoping na merong discount or any consideration para sa mga private entities na nagdadala ng mga relief goods para makatulong. So this is a really good initiative. Hindi naman nila ako pinahirapan. They said, I just need to write this letter. Ako lang din yung pipirma. So in this letter, nakasulat na we are introducing ourselves and we are asking for the discounted rate kasi pupunta kami ng Cebu na may dala kaming truck ng relief goods. Etong mga relief goods na to ay i-donate dun sa mga families na naapektuhan ng bagyo. Sa loob ng truck, meron tayong mga goods na binigay ng mga private entities, families, and iba't ibang tao sa Pilipinas or all over Philippines kasi merong mga nag-donate na OFW, merong mga nag-donate na taga nearby communities. So maraming salamat once again sa inyo guys. And then here nakasulat din yung details ng ating truck. So kung gusto niyo magdala ng relief goods papunta sa Cebu, and if you are interested, I can attach here the copy, itong sample copy para pwede nyo nang kopyahin. You will be getting 30% discount sa inyong fare papunta sa Cebu. Kasama na yung inyong truck, merong discount. So this is really good. Maraming salamat Starlight Shipping Company, Dapitan. Thank you, thank you. Let's go guys, magbayad na tayo kasi aalis na tayo ng mga alas 9 going to Cebu City. Yo. Guys, time check natin, 7:35 ng umaga, November 16, nandito na tayo. Kasama yung ating truck, Glowtick na truck. Maraming salamat sa kapatid ko, Madam Tengil, sa hindi mo madamot na puso at sa lahat ng mga tumulong para maging posible ito guys. Konting-konti na lang talaga, Cebu, 8 oras nandyan na kami. Maraming salamat. Hindi pa kami nakarating guys sa ila ko namin. Sama ni Lord. Keep our hearts strong. But this is our, guys, boat. Ito yung sasakyan natin. Napakaliit, no? Napakaliit. Napakalaki Lord, maraming salamat. Ayan sasakyan natin, Starlight, big shout out. Ito ang truck, yan ang aming team. Shout out! Salamat sa lahat-lahat sa inyo. Of course, Madam Tengil, see you soon in Cebu. Ako ang naka-assign sa truck guys. Si Madam Tengil ang naka-assign sa langit. Si Madam Tengil, malapit kay Lord. Pinagpipray niya lahat-lahat. Kaya naging posible. So see you guys on today's episode. Video, say hi. Bye-bye! Bye everyone! See you po! See you! And isa
Okay guys, time check natin. Anong oras na ba guys? 8:25. Ay, 8:25. So alas 9 dapat makaalis na yung barko. Kaya nagsimula na pong mag-loading. Ayan na. Oh. Hindi pa kami kumakain ng breakfast kasi sabi ko, gusto ko na sana magkain. Sabi nila, ayaw pa man nila magkain. Tapos naisip ko, pa magkain sila doon sa barko, tapos ubos na yung pagkain ko. Hindi man sila mag-share. Maglaway ako guys, kawawa naman ako. So sabi ko, sabay na lang kami magkain. So antayin ko na lang tong gutom ko. Mamaya na ako magkain, kaya ayaw man nila magsabay. Ang ganda ng panahon, alhamdulillah, sumikat na po ang araw natin. Mag-ano tayo, no? Mag-check tayo ng mental health. I-check natin ang mental health ng mga kasama natin after 14 hours na biyahe. Jay, kaya pa? Kaya, hindi na salita. Power! Mental health check to, baka Power, mamaya. power. Okay, sige nga, sample na natin. Tanungin kita din natin kung okay pa yung mental status mo dyan. Anong date ngayon? 16. Sure ka pa, hindi ka sure. 16. November 16. November 16. Ilang oras tayo nagbiyahe galing Jensan hanggang 14 hours. 14 hours in total. Okay. Nakatulog ka ba? Yes. Baka mamaya i-issue nila ako na ginamaltrato kita. Kumain ka ba kagabi? Yes. Nagmerienda ka? Yes. Ngayong umaga, kumain ka na? Kape at saka tinapay. Anong kakainin natin? Jollibee! Kasi baka sabihin nyo na naman si Ma'am Princess Giga lang naghahamal ng Jollibee, Hindi man lang nagbigay sa driver nila. Huwag kayo ganyan sa akin, guys. Huwag. May budget kami. May budget kami. Maraming salamat sa mga nag-sponsor ng ano namin, guys. Baon-baon namin, no? Tsaka kain. Mura lang yung Jollibee, guys, no? Mas mura siya. Kasi pag bumili kami sa loob ng, ng boat, 150 pesos, kanin tsaka ulam. Pero pag bumili tayo sa Jollibee, kanin tsaka ulam na 88 pesos lang. Kaya huwag nyo isipin na, grabe, sila madam mo pa social magbigay ng relief goods. Tapos Jollibee pa. Hindi pwede ganyan, guys. Okay. Ito, mental check. Tibal. Ate Bal, ang kinakusgang trusted assistant ni Madam Ten Gibbs for today's episode. Okay ka ba? Okay na, okay. Nakaligo ka? Siyempre. Nakatulog? Nakatulog. Malinis ba yung tinulugan natin? Sobra. Very good. So ngayon, pag sakay natin ng barko na Starlight, gaano katagal tayong tatakbo sa tubig? 8 hours. 8 hours. Oh my God. Saan tayo dediretso? Saan na city? Saan ba yun? Ayan ang problema sa'yo. Nag-mental check na ako Basta sa Cebu kami. Yes, sa Cebu. Baka Talisay or something. Ayan guys. So, yan, tested and proven and tested na lahat kami ay okay pa sa Orite, syempre. Maraming salamat once again, guys. Loading na tayo, susunod na din kami. Bibigyan namin kayo. Guys, alam nyo ba anong nangyari, guys? Kwentuhan ko kayo ha. So grabe itong mga taga-dapitan. Guys, chismis ko sa inyo, no? Grabe itong mga dapitan. Nagsabi lang gani kami, guys, na may dala kami ng relief goods. Grabe talaga yung kanilang reaksyon. Grabe talaga yung ginawa nila sa amin. Pagsabi, ma'am, ano yan ma'am? Ba't may dala kayong truck? Sir, galing po kami sa Jensan, sir. Jensan, ang layo naman ma'am. Yes sir, oo, mga 14 hours yung biyahe namin, sir. Ano ang laman po ng ninyo ma'am, ng truck? Ano po, mga relief goods, sir. Pwede ba namin buksan yan ma'am at i-check? Sige po sir, go ahead. Pagbukas nakita, mga damit, mga bigas, mga tsinelas, merong towel, merong kumot. Okay. Sige ma'am. Ano pa yung mga tanong nila sa atin? Ilan kayo ma'am? Ilan kayong kasama ng truck? 3 po kami sir, ganon. So sino po ang bibigyan ng relief goods? Sabi ko yung mga naapektuhan po sa Cebu sir ng typhoon, sabi kong ganon. Sige ma'am, gawa ka lang letter ma'am ha, sabi ng Starlight Dapitan. Gawa ka ng letter ma'am, sabi ko letter para saan? Baka mamaya mahuli kami dito, illegal shipping, ganon no. Gawa ka lang ng letter ma'am, kaya meron kayong 30%. Discount. Meron tayong 30% Discount. Ayan. Hindi ko kasi sila turuan ang script nila. So, ganyan ang dapitan sa amin. Tapos guys, accidentally, hindi namin alam na meron pala silang gagawin sa amin after that, no? So, nagbayad kami ng terminal fee ng aming sasakyan ng truck natin at roro fee namin. Ngayon, pagdating namin sa entrance, hindi kami ipapasok. Ipapasok ba tayo agad? Hindi. Pa. Kasi ano yung sinabi nila? Bakit daw Bakit daw nagbayad tayo ng terminal fee? Kita mo yung dapitan. Grabe yung dalan natin. Grabe talaga yung dapitan sa amin. Grabe kayo guys.
nagtaka sila bakit kami nagbayad ng terminal fee at Ruro fee na magbigay man daw kami ng blessing sa taga Cebu. Dapat hindi daw kami magbayad. Ikuha nilang resibo guys. Gibalik nilang pera. Sinampal kami guys ng 250 pesos at saka 75 pesos. Huwag kayo magbayad. Hindi namin kailangan ng pera ninyo ngayon dahil kayo ay magdadala ng sobra-sobra pa sa Cebu. Ganon ang atake ng dapitan. Guys, grabe. At isa pa talaga, pagkatapos nun, hindi pa talaga natapos ang dapitan guys, ang Starlight, ayan, Starlight, hindi pa natapos. Ibigyan nila kami guys ng accommodation na na upuan lang, reclining chair, nagbayad na kami guys no. Sabi namin, grabe, 8 oras tayo magsakay, dala relief goods, tapos mag-upo lang tayo, hindi talaga tayo pwede maghiga. Guys, gi-upgrade kami sa special na bed, diba? So, under kami sa turista kami ng dapitan at Cebu. Ganyan kayo mag-touring ng bisita ninyo, 'di ba? Napaka-accommodating, napaka-galante ng dapitan. Of course, they are doing that in purpose na mapadami pa yung gustong tumulong sa Cebu at sa areas na mga naapektuhan ng bagyo at Typhoon Tino at Typhoon Yuan. I'm not very sure about sa ibang probinsya katulad ng Negros. Hindi ko lang alam kasi yung na-experience lang namin on the ground is eto lamang sa Cebu. So pasensya na po, yan lang yung details ko na mabigay sa inyo. Pero like I said, we are very blessed and big shout out to Dapitan Mayor, no? No, tama ba yan? At saka sa mga shipping kasi syempre pag na ganyan may mga yan, memorandum yan di ba? Sa mga local government, no? And of course, sa may-ari din ng shipping company na to, Starlight Ferries. Ayan. Starlight Pioneer, maraming salamat. Sir, marami ka ng tauhan, sir. Babalaki siguro Christmas party mo, sir. Pwede kami dyan, magsama. Okay guys, maraming salamat. Sasakay na po kami ng barko. See you on today's episode. Day 2 on our documentation for Bangon Cebu after the typhoon. November 4 and 5 na tamaan ng Cebu ng Typhoon Tino, and then after that sumunod naman after ilang days ang Typhoon Yuan. So it's not an easy experience for the Philippines. And again, we pray and we cry for everyone who was affected by the typhoon. By these small things na gagawin natin, we are able to help and change the mindset of people na huwag mag-give up. Okay, so let's go guys. Tara! Pasok na ang mga paa sa loob ng barko. Ang paa talaga ang starry. Okay, pasok na kami. Bye-bye. Ayan na sila guys. Ay, ano daw? Ay, una daw lubot? Una lubot na lang siguro, sige na daw, dito na lang daw sige. Ay, sige na daw, na lang. Dami nila. Mahirapan tayo yung pagkatalikod. Oo, mahirapan tayo. Later. Finally you guys, nakapasok na kami sa loob ng Starlight na barko. And, to be honest with you, sa lahat na na-experience ko na barko dito sa Pilipinas, ang una kong na-experience talaga ay yung barko ng Zamboanga going to Sulu. Then na-experience ko din yung barko na ganito din from I believe galing kami nun ng Dapitan papuntang Oslob, and then Oslob papuntang Dumaguete, and then Dumaguete papuntang Dapitan. Hindi ko maalala ang mga pangalan, pero sa lahat na nasakyan ko, etong Starlight na barko ang pinaka-organized, pinaka-malinis. Okay na okay yung amoy niya. Malinis din yung kanyang bed. Kasi pinunasan ko yung bed guys. Pakita ko sa inyo yung ginamit ko na wet wipes. Ayan. Pagpunas ko, ganyan ang itsura ng wet wipes. Kita nyo? So normally, sa mga experience ko, pagkapunas ko ng wet wipes, nagiging brown yung wet wipes. Pero ngayon, kita nyo, puti siya. So hindi po marumi yung kanilang bed. Ang sukat ng ating hihigaan ngayon is 1.5 meter by half a meter. So talagang single kaming lahat ngayon. Mabuti nga sa inyo na nagdala ng jowa at asawa. Lahat tayo ngayon mag-isang matutulog.
Apaka-bitter, no? But ganitong itsura niya. Meron kaming tag-isang life vest. Then, enough lang makatulog tayo. Medyo malamig po yung ganito. So, I would suggest na magdala po kayo ng kumot or bed sheet para mas masarap yung tulog ninyo. Magdala din kayo ng malong or scarf ninyo, pang blanket kasi malamig ang aircon. Magdala din kayo ng unan na maliit kasi yung unan nila is parang elevated lang siya na part. Ayan. Then, meron po akong sarili kong unan na dala, question mark. Diba? Napaka-cute. So, wala pong saksakan. So, dapat meron kayong power bank. Then, merong ilaw. Maraming salamat. Malinis po siya. Hindi na, wala tayong ma-feel na dumi talaga dito. Ganyan po ang itsura ng mga beds dito. So, yung kasama ko nasa taas si Jay. Hi ka, Jay. Jay, hi. Si Ate Bal, ano naman sa kabila? Ayan, sa taas. Tulog siya. Tulog. Bawi sila ng tulog kay bukas is going to be a very, very long day para sa atin. Dahil bukas yung araw na mamamahagi tayo ng relief goods, that is November 17 bukas, inshallah, of course. So gusto kong umikot sa Starlight para mapakita ko sa inyo yung itsura ng barko. But before that, magkano man madam yung nabayaran nyo dito? Yung nabayaran natin for this is, basahin ko na lang sa inyo. Nandito kami ngayon sa may tourist na area, no? Or i-attach ko na lang dyan mamaya. Pero, ang ating hinihigaan ngayon ay tourist bed bank. Tourist, meron silang reclining seats para sa mga seats lang yung binayaran. So, like I said, reclining seats lang yung aming binayaran. Pero dahil nagdala tayo ng relief goods, in-upgrade nila tayo sa tourist bed bank. So, si reclining seats natin ay reclining seats natin from Dapitan and Cebu is 900 pesos. Yun ang binayaran namin. Pero, in-upgrade kami sa tourist bed bank which is 1,440 pesos. O, diba? Napakagaling. Maraming salamat. So, meron din naman silang, guys, i-attach ko na lang to. Meron silang reclining seats, meron silang economy na room, meron silang tourist na room, etong sa amin, napakasarap ng aircon. Meron silang cabin room, at meron silang VIP room para sa mga magjowa at mag-asawa na going strong. Joke lang, guys, ha. So, yung kanilang cabin naman is 1,800 pesos. Yung kanilang VIP room na dalawa na kayo makakatulog, kayo lang dalawa, 4,200 pesos naman. So, para yan sa mga pumapag-ebeg. At saka para sa mga, ayaw nila ng chismosa at pakialamera sa mundo. Ayan, na mahilig gumawa ng kwento. Doon sila sa mga private room. So, ikot tayo, guys. Let's go. Okay guys, iikot ko kayo as promised. So sabi ko sa inyo, malamig itong tourist na area or tourist na room. Hindi ko alam anong itsura ng economy. Hindi ko alam kung pwede ba ako magpasok doon. Pero dito sa amin, kung nasaan kami, malamig siya kasi yung aircon namin, yung ganito. Ganyan. Tapos, dito sa room pa lang na to, halos kada corner, meron siyang aircon. And meron din silang recliner seats. Ito naman yung recliner nila. Ayan. Ito yung recliner seats. So, pwede ka dito mag-upo during the whole trip. Meron din silang mga cabinet na i-provide. Katulad yan. Let us pray and feel the presence of God. In the name of the Father, oh, nag-pray na kasi aalis na. Amen. Please be our guide and our protector on the journey we are about to take. Please watch over us, especially the ones manning the ship. Please protect us from accidents. Please keep us free from harm to body and soul. Lord, please support us with your grace when we are tired. Please help us be patient in any trouble that may come on our way. Please keep us always mindful of your presence and love. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. So maganda kasi merong prayer, no? So nakita niyo to guys, bali isa, dalawa, tatlo, apat na, isa, dalawa, tatlo, apat, bali limang ganito.
Limang mga ganyan na linya beds. Pag hanggang dun sa dulo. Ano ate? Hindi, kalahati lang man yun. Kalahati. Tingnan natin yung toilet nila, guys. Ikot tayo. Then, meron silang charging station. Good morning, all our valued passengers. The management Charging staff of station. Starlight First Incorporated, a Chelsea company, welcome you on board to MV Starlight Pioneer bound for Cebu. In command of this vessel is Captain Werner Balag, assisted by Chief Officer Lady Newly and Chief Engineer Robel Barrieta. Our cruising time is approximately 9 hours. Should you need assistance, please do not hesitate to call any of our steward personnel nearest you. It is our pleasure to be serviced to all of you. Thank you and God bless. Pwede pala, guys, maghiram yata ng bed sheets. Excuse me, ma'am, pwede maghiram ng bed sheets? Sa counter lang po, ma'am, gawa. Sa labas? Yes po. Pero pwede? Pwede. Ay, ma'am, anong accommodation niyo po? Tourist. Tourist. Pakita lang yung ticket niyo, tapos yung ID niyo po. Okay. Thank you. Ang pinakamalapit na toilet from here, sa room na to, Doon po sa gilid, ma'am. yung dito sa labas, pwede dito Oo, magdaan? pwede din po. Basta nandito po banda, ma'am. Oo, sa may yung hagdan. female, Yes no? po. Thank you, ha. So, pwede pala maghiram, guys, ng bedsheet at saka kumot. So, very good pa din. Natin. For proper disposal, garbage bins are provided for your convenience, or you may ask our steward personnel for assistance. Smoking inside the accommodation, open air, place. Okay, aalis na tayo. Umandar na yung barko. 8 hours starts now. Toilet lang ako, guys. Okay. Oh, pati yung toilet nila mabango, ha, in fairness. Mabango, amoy Clorox. Tingnan natin. Malinis din yung toilet nila. Very good. Very good. Kasi merong iba na nasakyan ko talaga, grabe, sobrang dumi, guys. So, yan yung toilet. Maganda, ha. Tsaka amoy sabon at amoy Zonrox. Ito yung kanilang sink. Salamin. Meron silang, walang tissue na. Then, merong salamin dito na side. Bintana. Ayan. Malinis. Pwede ako mag number 2 dito. Kasi kanina parang gusto kong mag number 2. Tsaka merong water. Kapag number 2 nga muna. Okay, guys, I see you. Mag number 2 muna ako para nakita ko yung kubeta. Parang sakit man yung chan ko. Alright. See you in about 35 minutes. Ang haba kong number 2. Ayan, let's go. Guys, meron pala silang wifi dito, yung Starlink na wifi. Rinig ko malakas yan eh. So kapag hindi tayo mag-wifi dito sa barko, medyo mahina, paputol-putol, tsaka meron lang location na may signal. So ang gagawin natin ngayon, para ma-avail yung kanilang voucher ng wifi, kailangan daw nating bumili ng at least 300 pesos nila na product or yung food. So bibili tayo kasi kailangan natin ng connection para ma-update yung families natin, no? So bibili tayo ngayon, guys. Mura lang naman, 300 lang. So coffee at saka something para maabot natin yung 300 at makapag-update tayo ng ating sailing to Cebu kasi mga 9 hours din. So let's try to buy. Hello! Hiram tayo valid ID para makahiram tayo ng kumot. Sobrang lamig. Sobrang lamig, guys. Dito tayo. Valid ID. 3 kami. Okay lang man daw. Sabi ni ate kanina. Hindi kami makahiram. Sige. Okay lang. Hindi pala tayo pwede maghiram. Hindi talaga pwede maghiram. Tourist nga. Gi-upgrade man kami sa tourist. Kaya nagdala kasi kami ng relief goods. Nagdala kami relief goods. Gi-upgrade nila kami sa tourist. Diba? Kasi pag reclining, wala palang kumot, tsaka walang bedsheet. I-upgrade na nila kami sa tourist. Ay, salamat talaga Starlight Shipping Company. Napakabait nyo talaga. Ayan, no? Starlight Ferries, Starlight Pioneer, welcome aboard. Tsaka madaling ma-spot yung mga staff nila kasi naka-uniform. And hindi sila, guys, hindi sila attitude. May mga nasakyan akong barko, ma-attitude yung mga staff. Maldita, hindi malapitan. Dito,
okay naman. Simula pagdating namin, ginapit-pit pa yung mga bag. Uy, sana all. Ay. Bawal ang, ayan. Pwede yung pets. Ma'am, sa mga bed number, ma'am? Ha? Sa mga bed number? Kalimot ko. Okay, sama ko. Okay, sige. Thank you. Your pet needs to be in the cage. Oo, 3 kami. Ito. Alam mo ba, pag reclining, walang libreng bedsheet tsaka kumot, pero upgraded tayo, kaya pwede. Thank you, Lord. In-upgrade nila tayo dahil dun sa shipping, dahil dun sa relief goods to Cebu. Pwede ka pala mag-charge, pero maghulog ka ng 5 pesos. Ang sarap matulog, pero kailangan ko ng kumot. Mabango, in fairness. Mabango, amoy fresh, amoy alcohol. Baka in-sprayan nyo lang to ng alcohol. Nagreklamo pa. Oh. Tulog na tayo. Yan lang. Kaya nga, huwag mo nga kalimutan. Guys, meron palang pa-free meal ang Starlight. Kutsara. Ay, kutsara. Sorry po. Meron pala silang pa-free meal. Hindi ko alam. Sana hindi yan baboy. Baboy. Ha? Sir, pork ba to, sir? Hindi to pork? Hindi kami nakain ng pork. Ha? Dito sa'yo. Yung isa lang hindi pagkain ng pork. Okay lang, thank you. Salamat. May free meal pala. For lunch, tamang-tama pang dinner na lang namin yung isa. Yay! Ang dami naman, ano pa pa-free? Starlight. Baka meron pang free dyan. Ibigay nyo na mga mukhang ano kami eh. Mukhang libre. Merienda pa siguro. Mamaya, magsabi kayo, may free na naman tayo. Ano ha? Tawag mo dyan, Christmas, grocery. Ang kapal. Hi guys. Ayan. Ano ba yan? Okay. Hello everyone. Anong oras na ba? Wait lang. Mag-alas 4 na pala. Ayan, time check. Mag-alas 4 na ng hapon. Ayan, nandito lang ako sa aking cubicle. Tamang-tama lang talaga yung pako, guys. Yan yun. Ayan. At, alas 4 kami nagbabiyahe na ng around 7 hours. Umalis kami ng around 9 o'clock. Sumakay kami ng barko around 8 o'clock. So, hindi kami nag-antay ng matagal. That's good. Umalis kami on time. That's good. So far, I killed 7 hours dito sa loob ng barko. Anong ginawa ko? Well, most ng oras ko I spent inside nitong aking space cubicle. Nag-edit ako ng video. Nag-film ako ng video. I watched Netflix. Meron akong baong Netflix, you guys. Kumain ako ng lunch kanina. I ate manok at saka kanin. May tubig akong baon, so hindi kailangan bumili. May wifi
So I managed to connect Wi-Fi. Basta bibili lang daw ng snacks worth 300 pesos. And nakahiram kami ng bedsheets. So that's good news. And also they gave us free meal. Oh, diba? Amazing. Ang weather outside is maulan-ulan right now. Hindi maalon. Medyo malamig. Medyo mahangin pero hindi malamig. Experience sa loob ng barko dito sa may tourist cabin, very quiet so far. Napaka peaceful. Ayan. Nasilip ko yung economy na space sa taas. Basically, parang siya, mas open yung nila, mga bunk beds at saka open air. So para yun sa mga hindi mahilig sa aircon, ganun. Kami naman guys, wala naman kami problema, pero talagang binigyan kami ng regalo ng Starlight or consideration. So in-upgrade nila kami sa business class. Business class. But na-enjoy naman namin, nakapagpahinga kami ng maayos. Ayoko matulog para mamayang gabi makatulog ako ng maayos. And I'm trying to be productive kasi nga mayroon akong wifi. Ano pa ba? I believe yun ang yung aking gagawin. I still have like 3 to 4 hours pa yung aantayin bago tayo makarating ng Cebu City. But the good news is direct na tayo ng Cebu City. Hindi na tayo magmamaneho pa ng matagal. And I believe yung accommodation na pag-i-stayan namin sa Cebu ng 3 gabi ay nasa few minutes away lang from the port of Cebu City. Ayun. So I guess the next update natin guys for this Bangon Cebu documentaries natin will start again mamayang gabi. Sunod-sunod na to hanggang makabalik tayo ng Jensan. And of course, do not miss yung epekto ng Typhoon Tino at Typhoon Yuan dito sa part ng Cebu. If you would like to see kung kamusta na yung itsura ng Cebu ngayon, kamusta na yung mga tao, ano na yung nangyayari ngayon, few weeks after yung devastating typhoon na reason kung bakit maraming nawalan ng buhay, and also millions of Filipinos from this area were relocated. Ang iba sa kanila guys nag-stay away from their home kasi kailangan